Hi guys and welcome back to another vlog. If you're new here, my name is Jane and my family moved to the US a little more than a year ago, and I do vlogs about our life here as an immigrant. So originally, I planned to talk about the holidays in this vlog since kakatapos lang ng Halloween, Thanksgiving, then Christmas, and then New Year. But with everything that's been happening in California, I decided to talk about a few things na lang na I feel like hindi masyadong napag-uusapan or yung hindi masyadong nagagawa ng vlogs na mga nagbubuhay America vlog tulad ko dito sa US. Sorry ang gulo, singit ko na lang din dito a few clips lang from the original vlog about the holidays na sana gagawin ko for this vlog. Ayan, the holidays are finally over. 1 week ng January has already passed and the time has come for me to take down my Christmas decors. Ayun. Kamusta naman? Kamusta naman yung naging holidays nyo? Yung sa amin, kwento ko later on sa vlog na to kung paano yung naging experiences namin sa mga holidays here in the US. So, lalabas sana ako, but it's getting very windy na naman sa labas. So, let's just stay home and be safe. I'm in my pajamas. Ayan, I have my robe on kasi malamig. And then, I have my coffee. So, magkwentuhan muna tayo. Nakatapat ako sa window namin sa sala. Kitang-kita ko yung sa labas. Medyo mahangin. So, I'm sure nababalitaan nyo na kung ano yung nangyayari sa California this past few days. And it's scary and alam mo yun, parang I never thought that it would happen in real life. Parang siyang pang movie. In this vlog, I thought na pagkwentuhan muna natin yung mga bagay-bagay or things that scares me as an immigrant here in the US. So first off, my family and I are safe. Yung location namin is a bit medyo malayo pa dun sa sunog na nangyayari sa Los Angeles. But a couple of days ago, ayun, nagkaroon na rin ng small fire dito sa area namin. Pero I think na-contain naman nila agad-agad, thank God. And hopefully, ayun nga, ma-contain na rin nila yung fire sa Los Angeles. So, ayun nga, I wanted to talk about the things that scare me as an immigrant dito sa US. Kasi I feel like wala akong masyadong vlogs na napapanood about sa medyo negative side ng living here in the US. Ayun, kasi bago ako pumunta ng US, before, nung nag-aayos pa kami ng papers namin, lagi rin ako nanonood ng mga Buhay America vlogs para syempre ma-prepare ko rin yung sarili ko and my family kung ano yung i-expect namin living here. Kasi even though na marami kaming relatives dito, na may mga kakilala kami dito, syempre iba-iba pa rin talaga yung experience ng iba't ibang tao. So ayun, marami akong pinapanood ng mga vlogs talaga and wala akong masyadong nakikita na nagto-talk about sa medyo negative nga or not so good side about living in the US. Okay, so disclaimer lang, yung mga ikikwento ko or yung mga babanggitin ko, these are our personal experience. I'm not saying na ito yung nangyayari sa buong Amerika. I'm sure na pwede rin itong mangyari not just here in the US, kahit saang lugar pwede mangyari itong mga to. Pero ayun nga, personal experience lang namin to, or ako, personal experience ko lang to. And I'm not saying na ito rin yung mga may experience nyo kung titira kayo dito sa US. Okay, so first up that scares me dito sa US is of course the school shooting scares. So as a parent, ayan, I have 2 little kids, one in middle school and one in elementary school. Pagkahiwalay na sila ng school. And at the time that my kids started their school here, we already had 2 school shooting scares dito sa US. Or at least dito sa location namin.
So, how do we find out about the school shooting scare? So, dito, yung schools ng kids ko dito sa district namin, meron kaming Parent Square app. So, dun ina-update ng lahat ng schools dito sa district namin. Yung parents sa mga events, mga nangyayari, and meetings, whatever, na kung ano mga mangyayari sa school regarding sa kids, kung meron mga early dismissal, or mga emergencies, ganon. So, ayun. So, doon, nanonotify din yung mga parents if meron ngang school shooting scare. So, yung na-experience ng mga anak ko, yung school shooting, so, syempre, na-notify na yung parent niya na merong school shooting. Hindi dun sa school ng anak ko mismo, but within the area. So, hindi nila in-specify kung anong school, but sasabihin lang nila na within this area. So, ang ginawa daw sa kanila is total lockdown sila dun sa school. So, kahit nasa ang parte man sila ng school, nasa ang room man sila, ila-lockdown sila dun, walang pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok. It was scary for me as a parent kasi syempre hindi mo alam kung saang area eh. Kung nasa ang area yung shooter, kung nandun ba sa school ng anak ko yun, or alam mo yun sa school ba ng bunso ko, lalo na yun kasi maliit pa. Pero ayun nga, the parents were notified naman agad-agad, and I think every hour nag-a-update sila dun sa Parent Square app na kung anong nangyayari, kung naka-lockdown pa rin ba sila, kung nagpa-uwi na ba sila, early dismissal na ba yung mga bata, ganon. Pero ayun, I'm very thankful dun sa mga updates na yon na ginagawa ng school. Kasi yung schools ng kids ko, very active sila na mag-inform ng mga parents ng mga updates na ganon. Pati yung mga meetings and everything else na kailangan updated nga yung parents. So ayun, that's one of the things that scares me dito sa US. Kasi sa Philippines, wala tayong ganon eh, di ba? Parang walang nababalita masyado na yung mga nag-school shooting. Tsaka sa Philippines kasi 'di ba may guard yung mga school. So hindi ka basta-basta makakalabas pasok ng school unless student ka doon ganon or ang tawag doon faculty ka doon. Pero dito kasi walang guards. So anytime yun nga, pwede lang lumabas pasok yung mga tao sa school. By the way, I'm sorry kung medyo bumubulong ako. My husband is sleeping upstairs kasi ayun, night shift kasi siya. Ayoko mag-echo yung boses ko doon. And tsaka, parang feeling ko, ang lungkot ko. Pero hindi malungkot. Medyo serious lang kasi yung topic natin ngayon. So, ayun, please bear with me dito sa topic natin na medyo hindi nakakatuwa. So, another thing that scares me, by the way, tumitingin ako, nandito yung laptop ko. So, nandito yung notes ko ayun nga, para sa vlog na to. But anyway, ayun nga. So, another thing that scares me is theft dito sa US. So, I know, sa Pilipinas, marami rin mga magnanakaw. Laganap din sa atin yan. Huwag na nating i-deny. Pero, at least kasi sa Pilipinas, parang alam na natin yung galawan eh. Alam mo yun, parang aware na tayo kung paano yung mga sistema ng mga medyo bad guys sa atin sa Pilipinas. So, alam natin kung paano natin proprotektahan yung sarili natin. Pero dito sa US, syempre, ibang lugar na naman. So, iba na naman din yung sistema nila. So, ayun, kaya medyo kabado ako sa mga theft dito sa US. If you watch my sinaunang vlogs pa, nung kakarating pa lang namin dito sa US, nabanggit ko na doon na nanakawan na kami ng Amazon package dito. So, at that time, iniwan nga yung package namin sa labas sa front door, and then pag uwi ko, ayun, wala yung package. So, kaya after nun, bumili na kami ng Ring doorbell camera. Ayan. So, dun sa Ring, when you download the app, meron din pala dun na parang may part dun na yung mga neighbors mo around the area, pwede rin sila magbigay ng updates, ganun, kung merong something, basta important news na gusto nilang i-share sa mga neighbors nila. Pwede silang mag-send ng message dun sa Ring app. So, ayun, dun sa Ring na yun, nagsishare din sila ng marami din nagsishare ng mga theft ng mga packages, especially kasi nga iniiwan lang sa front door. And then marami rin kami nababalitaan na mga nakikita dun sa Ring camera, yung mga nag-o-open random cars pag madaling araw, may mga naglalakad, tapos tinatry nilang i-open yung doors ng mga sasakyan or yung front door mismo, parang chine-check nila kung merong mga hindi na i-lock. So very important to double check your cars and your door na nakalock lahat, nakalock yung buong bahay, especially at night bago kayo matulog. Ayun.
Tapos, ayun, may mga nababalita rin na meron din kami nabalitaan before na dun sa school ng anak ko. Hindi sa loob ng school, sa outside ng school, parang, yun nga, may kids na nagbabike to school and bike home sila. So, inabangan yung middle schooler and then kinuha yung bike niya. So, syempre, for a kid, that's very traumatizing. 'Di ba? Para sa atin nga na matatanda, nakakatakot na yun eh. So, ayun. So, medyo kinakabahan ako, especially since, ayun nga, yung anak ko, yung middle school ko, siya yung mag-isa na siyang pumapasok and umuwi. And nagbabike din siya. And hindi super cheap yung bike niya. So, ayun, medyo kinakabahan kami na baka ma-tsempuhan siya, ganun. So, that's another thing that you should be aware of dun sa area nyo. Next thing is scammers. So, ito nga, sa Philippines, alam ko, meron din namang mga scammer. So, dito rin, meron din. So, like, yung nangyari sa isang office mate ko, parang naglalakad lang siya going to the grocery. Dito lang din sa area namin. Naglalakad lang siya and then may huminto lang daw na van sa tapat niya. Tapos parang mga nag-offer sila ng gold. Nagbebenta daw sila kuno ng gold. Ayan, so parang hindi alam nung ka-work ko kung ano nangyari. Basta kausap niya lang, ganun. Tapos wala siyang balak bumili ng gold. Pero for some reason, para daw siyang na-hypnotize. Hindi niya alam kung ano nangyari. And then inabutan niya ng $180 or $200 yung guy. Tapos walang binigay sa kanya na alahas, parang ganun. So maraming ganun. Yung may time din na yung dad ko naman, papunta rin siya sa grocery. Tapos ayun na, meron ding lumapit sa kanya na nakasasakyan pa nga daw. Tapos isang buong pamilya na tatay, nanay, tapos may bata pa doon sa sasakyan. Kaya parang hindi ka masyadong maaano na baka masamang tao or something or scammer. Kasi nga, yun, may bata pang mga kasama sa sasakyan. Tapos ganun din, parang pinipilit din siyang bumili ng gold or something, ganun. Tapos humirit na lang yung tatay ko na wala siyang dalang cash. Tapos umalis na siya, kaya ayun. So, ayun, maraming incident na gano'n. In different ways din. So, marami rin yung mga nagte-text, gano'n. So, natatakot lang ako sa gano'n kasi laganap din dito yung pwede nilang makuha yung information mo, yung credit card, yung information mo sa phone. Like, for example, nag-sign up ka ng something online. Ayan, ilalagay mo yung full details, may full name mo, phone number mo, address, and then, syempre, your card information. Pwede nilang makuha yun. So, ayun, medyo nakakatakot na makuha ng mga scammers yung information. Lalo na yung sa mga letters, yung mga mails and packages. So, one tip is, pag magtatapon kayo ng letters and ng packages nyo, make sure na mapunit nyo yung information nyo para hindi makuha ng ibang tao. Kasi pwede nilang gamitin yon, yung address mo and yung full name mo to, ayun nga, sa mga ibang bagay na, I don't know, basta for mga identity theft, may mga ganun-ganun din dito. So, ayun, one tip lang, natanggalin nyo lahat nung information nyo pag magtatapon kayo ng letters and ng packages. Ano ba yan? Feeling ko super serious ko sa vlog na to. Pero, ayun nga, medyo hindi nakakatawa kasi hindi ko alam, basta. Okay, so next thing that scares me, especially sa mga parent dyan, is yung Amber Alert for kidnappings. So, di ba sa Philippines, meron tayo yung MNDRRMC ba yun? Basta yung mahaba na nagte-text na emergency, like pag may bagyo, may earthquake, ganon. So, dito, yung Amber Alert, ganon din, magno-notify din siya sa phone mo if there's a known kidnapper sa location mo. Aside sa if there's a known kidnapper sa area, magte-text din sila if there's a kid that was taken in your area. So, syempre yung within the vicinity lang. I'm not sure kung ilang miles, pero yun, usually sasabihin lang nila within your area, ganun. So, syempre nakakatakot yun para sa parent, no? Lalo na for us, kasi yung kids namin, pinaglalaro lang namin sa labas. Maraming bata dito sa area namin. So, naglalaro lang sila dyan. Although, yung sa amin nga is a gated community. Pero, ayun, syempre, di ba, kung gusto may paraan, so madali lang nila mabuksan yung gate or makapasok kung gusto talaga nila. So, ayun, medyo nakakatakot lang. Kasi sa Philippines, ewan ko, sa Philippines kasi parang siguro hindi tayo na made aware sa mga ganung bagay-bagay. Kaya, parang
hindi natin iniisip, ganun. Pero dito kasi, pinapaalam talaga sa'yo kung ano yung nangyayari. Kahit yung mga hindi nga kagandahang balita, ayun, nalalaman mo. Kaya medyo nakaka-anxiety. In line with dun sa Amber Alert for kidnappers, another thing that scares me is the sex offenders. Kasi dito sa US, madali mo lang mag-google kung sino yung, or kung meron mang sex offender within your area. So kahit sa anong location, i-google mo lang, as in, put in your zip code or at yung city name mo, and then type in sex offenders in this city, ganon. Tapos lalabas na with, with address, ganon. So I tried that nung bago-bago pa lang kami dito sa US, as in kakarating pa lang namin. And ayun, yung dito, yung pinaka-closest sa amin, merong isa. So ayun, medyo nakakatakot kasi you don't know kung sino yun. And ayun nga, syempre everyone's free to roam around and meron kaming kids who are playing outside, so nakakakaba. And I think sa mga ganong bagay, yung mga kidnappers and mga sex offenders, parang wala kang magagawa to prevent them eh. You just have to be very vigilant and to be very conscious or aware of your surroundings talaga. Basta alam nyo na kung ano yung mga safety precautions na kailangan yung gawin. Pero honestly, personally, I think na you can prevent them from doing it, lalo na if they are already free to roam around just sa location na yun. Okay, so the last thing that scares me as an immigrant here in the US is of course yung wildfires. So sa Philippines, wala akong masyadong na-experience, or wala ako totally na-experience na wildfire, especially sa Manila, lalo na pag yung mga tag-ulan season, ayun, hindi talaga. Parang, I can't remember anything na nabalita na wildfire na nag-start sa Philippines. Correct me if I'm wrong, pero ako, sa memory ko, ay wala akong maalala. So, that scares me dito kasi super bilis kumalat ng wildfire dito. Alam niyo naman na siguro yung nangyayari nga sa LA and sa closer cities doon. Pero ayun, katulad ngayon, it's very windy. They call it the Santa Ana wind. Dahil nga malakas yung wind and then dry vegetation, mainit yung place, maraming mga dry places. So, ang bilis na konting, siguro magtapon ka lang ng yosi, yung cigarette butt or something, or meron lang hindi mapatay na campfire, ayun, madali nang mag-spread yung fire. So, I think a few months ago, meron ding somewhere closer, as in dito lang sa may area namin, like 15 minutes away from us, and evacuate din yung mga tao, pero ang maganda doon is na-contain nila kagad yung fire. Pero dito mas makikita mo ang dark ng sky, puro smoke na, black na lahat, and then yung smell sa labas, hindi maganda yung air quality. So, ayun, that scares me kasi hindi ko alam kung paano mag-prepare for the wildfire kasi never ko pa nga siya na-experience. Tapos dito sa area namin, parang hindi pa siya umuulan, hindi bumabagyo, hindi umuulan na malakas. Pero yung wind, yung lakas ng wind is parang para na ring may bagyo. So yun, nakakatakot lang kasi nga tayo sa Philippines, hindi natin masyado na-experience yung wildfire na gano'n. So hindi ko alam kung paano mag-prepare. Kung may mga bagyo, 'di ba? Flooding, alam na natin kung anong gagawin natin eh. Pero ayun, sa wildfire, that's new to me, so that scares me. So ayun, that's it. That's all I can think of right now at the top of my head. I'm so sorry kung medyo serious tong vlog natin at the start of the year. Pero ayun nga, I just feel like it's a topic that not everyone gets to hear about or everyone talks about. Kasi syempre, di ba, mas madalas talagang binabanggit yung mga magagandang nangyayari sa US. Pero ayun, I just want to let you guys know that meron ding mga hindi kagandahan na nangyayari. So, I want you to be prepared kung ano yung expect nyo pagdating nyo dito sa US. Lalo na dun sa mga mapupunta sa mga states na medyo mas extreme yung weather. So, if you're already living here in the US, comment down below naman if you have the same experiences as me and what do you do to prevent or to keep your family safe from those things. Tapos, if you're still in the Philippines and you're planning to move here in the US or you're preparing your papers now or baka parating na kayo, papunta na kayo, ayan, comment down below what are you most worried about. Anyway, that is it for my very serious vlog. If you have any other questions or suggestions, comment down below. Kwentuhan tayo and I'll see you on my next vlog. Bye!